Paano nga ba mag-commute papuntang Tagaytay? So kung wala kang idea kung paano pumunta, Don't worry kasi gumawa ako ng step-by-step guide. Una, isumakay ka ng EDSA carousel. papuntang PTEX. Sa case ko guys, is galing ako North Avenue. Ang pamasahe ko papuntang PTEX is 63 pesos. Pagdating mo sa PTEX, hanapin mo kung anong gate ka papasok. Pero paano nga ba malalaman kung saan ang tamang gate? Pagpasok nyo guys ng PTEX Is merong malaking monitor kung saan makikita yung gate number at kung saan papunta yung mga bus. kung pupunta ka sa Tagaytay guys, makikita mo dito na sa gate number 2 tayo dapat pumunta. Ang gate 2 ay located sa second floor, kaya umakyat tayo ng escalator. Makikita mo agad guys pag akyat yung gate 1 at sa kabila ay yung gate 2. Pagkalabas mo guys ng gate 2, may makikita kang may hawak na Alfonso or Tagaytay at ang gagawin mo lang ay sasakay sa bus. Hindi mo na rin pala kailangan pumila sa ticketing booth. Diretso bayad ka na lang sa mismong Conductor sa loob ng bus. Ang pamasahe guys from PTEX to Sky Ranch Tagaytay ay 120 pesos. Sabihin mo lang guys sa conductor kung saan ka ibababa sa parte ng Tagaytay. Ako guys, sa case ko, sa Flora Mall ako bumaba. Pagdating ko dito, Andito na yung mga tricycle at jeep na pwede kong sakyan papunta sa hotel ko. Kaya ako nagbabalak to share and repost this video. So kita sa next video. Hello guys, so time out muna tayo ngayon sa moto vlog dahil sa araw na to meron tayong pupuntahan dito sa Tagaytay. Nagala ko kayo at pupuntahan natin yung mga ibang pasyalan at yung aming tutuluyan. So nga pala guys, unexpected itong gala na to dahil wala sa plano at hindi rin kami nagplano kung saan kami pupunta. Basta lang sinama ko at niyaya ko ng isa kong kaibigan na pupunta ng Tagaytay. Kaya syempre, sino ba naman ako para tumanggi? Kaya sumama na ako at hindi na ako nagdalawang isip pa. Pagka-out ko ng trabaho, diretso na kami papuntang Tagaytay guys. So nagbiyahe kami mula dito sa Mandaluyong papuntang Tagaytay, almost 2 hours yung aming biyahe. At yun na nga, andito na kami sa Tagaytay at sumakay kami ng multicab papunta doon sa aming tutuluyan na condominium. Pero bago yan guys, pupunta muna tayo sa isang sikat na kapihan dito sa Tagaytay kung saan makikita mo ang buong Taal Lake at napakagandang view deck ito. Habang nagkakape ka, makikita mo yung buong Taal Lake kapag nasa labas ka ng coffee shop. Ito nga pala ang Starbucks na pinupuntahan ng karamihan mga turista dito sa Tagaytay. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalawak ang pwede mong makita kapag nandun ka na sa view deck ng Starbucks. So 120 nga pala binayaran namin mula doon sa terminal ng bus papunta doon sa Starbucks sa aming pagkakapihan. Ang maganda nga nito ay wala ang gaanong traffic papunta doon sa aming pupuntahan. So yun guys, dito na kami sa Starbucks at naglalakad na kami papunta ron sa ating pagkakapihan kung saan ay ating masisilayan ang kagandahan ng buong Taal Lake. Hintayin nyo lang, mamaya makikita nyo na to. So ngayon naglalakad pa kami at medyo malayo yung parking nito doon sa mismong kapihan na pupuntahan natin. Alam nyo guys, maraming beses na ako nakapunta ng Tagaytay pero hindi ko pa napuntahan tong lugar na to. Kaya nga swerte ko dahil yung sa akong kaibigan ay alam niya ang lugar na to at dito niya ako in-invite na magkape. So ngayon, thanks God ako at meron na naman akong napuntahang lugar at na-unlock dahil sa isang kaibigan. Ngayon ay masisilayan ko kung anong meron sa loob ng coffee shop na to. At pinagmamalaki niya sa akin na napakaganda raw at napakasayang magkape dito dahil makikita mo ang magandang tanawin sa alikod ng kapihang ito. So malayo pa lang kami dun sa entrance nakikita ko na medyo mahaba yung pila. So yun nga, pipila muna tayo sa entrance. So yun, after namin pumila ng almost 15 minutes ay nakakita na kami ng available na bangko at binigay sa amin sa gilid ng pinto. Doon kami uupo. Pagpasok ko nga dito ay talagang ako ay nagulat dahil napakalawak pala ng coffee shop na ito. Ito ay isang Starbucks pero hindi mo isiping Starbucks to kasi nga napakalaki niya, para sa isang food court na punong-puno ng mga tao na nagkakape. Dahil hindi natuwa yung aking kasama sa binigay sa aming bangko doon sa gilid ng entrance, nagdagdag siya ng bayad doon sa aming bibili na kape.
So dahil nga nag-add ng payment ang aking kasama, doon kami pinaupo mismo sa harap ng kanilang kitchen kung saan ginagawa nila kanilang mga kape. So guys, ang ganda ng aming napwestuhan dahil doon sa unahan makikita mo yung mga magandang tanawin. So yun guys, ito na yung hinihintay natin. Ang makita yung magandang view deck at makikita mo yung buong Taal Lake. So tara, silipin natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda rito. So yun, paglabas mo ng pinto galing doon sa loob ng Starbucks, makikita mo kaagad yung napakagandang tanawin. Tapos bubungod sa yung maraming tao na tumitingin dun sa mga gandang tanawin. Kita mo yun? So, suzoom in ko to at makikita mo yung crater ng bulkan ng Taal. O, di ba? Ang ganda. Tapos yung kabahayan sa baba, may mga kabahayan dun. Tapos sa kaliwa, ang lawak. Di ba? Sabihin, napakataas ng lugar na to na kinakatayuan ko ngayon. Masarap sana kumuha ng slot dito sa labas para magkape. Ang problema ay masyadong mainit. Pero sa tingin ko, kapag gabi ka pupunta rito at magkakape, ay malamang sa malamang ay malamig ang klima. Sinubukan namin bumalik dito ng gabi pero hindi na kinaya ng aming oras. Kaya siguro susunod na punta namin dito sa Tagaytay ay pipilitin namin makapunta ng gabi. Dahil gusto natin ma-experience kung ano yung ganda ng view kapag night shift yung pagpunta mo dito or yung pagkakape mo dito. So yun, diba? Ang ganda. So yun, balik tayo sa loob at yung ating order ay nandun na. So magkape muna tayo. Tara, pakita ko sa inyo. So yun, sarap buhay natin dyan, no? Kala mo, totoo. So yun, after namin magkape ay dumiretso muna kami sa aming tutuluyan, which is sa condo na aming binok. Then ipapakita ko sa inyo guys yung aming matadaanan papunta ron sa condo. Ang ganda nung pagkaka-design, no? Para kang naglalakad sa gitna ng kagubatan dahil sa paligid niya ay may mga puno, tapos may mga halaman, tapos yung kanyang daan ay papaligiran din ng malalaking puno. Then para siyang tulay, ito yung papunta ron sa pupunta naming hotel. Di ba ang ganda? Kung nakikita nyo, yan, kulang na lang magka meron dyan ng tubig or ilog at talagang masasabi mong nasa gitnang gubat ka na. Nakalimutan ko lang kumuha ng ilang litrato dito para meron tayong souvenir dito sa lugar na to, dahil may ginagawa yung kasama ko, so hindi ko na naisipan magka-picture kasi sayang talaga. At sa di kalayuan ay nakita ko na yung aming pupuntahang hotel. So yun, ang ganda talaga. Na-imagine ko yung pumunta ko sa Gulod, sa Tanay. Halos ganito rin yung paligid niya. Ang daming puno, ang daming halaman, then maganda yung tanawin. So super nakaka-miss yung Taragulod. Minsan babalikan ko ngayon. Okay, tara samahan nyo ako at pagmasdan natin yung kagandahan ng entrance nila. Yun, bali nakapasok na kami ng lobby. And then ito yung kanilang mga room rate. Ang binayaran nga pala namin dito is kulang 4,500 deluxe. So pakita ko sa inyo yung kanilang lobby ng kanilang reception. So maganda naman siya. Medyo elegant din. Kaso lang medyo masikip. Then meron sila ditong coffee shop sa gilid nila. Hello guys. Good evening. So
Tapos na kami mamasyal, nandito na kami ngayon sa Transcendental, which is Pora condo. So, staycation to. At dito ako tutulog ngayon, solo flight. Alright. Bukas update ko kayo. Lamig dito guys. Hey, this is Tagaytay, baby. Dito kami ngayon sa Pora condo sa Tagaytay. So, dito kami kapalipas ng gabi. At bukas ay aalis na rin kami. Dahil nabot na kami ng gabi sa pamamasyal. Dito muna kami mag-stay. Alright. Ito yung bed niya. TV. Lamesa. Malawak din siya. Ganda. Ito yung CR niya. May shower room. Shower room. CR. Okay. Patabi niya yung paliguan. May toothbrush, shampoo, towel. Alright. Solar light. Ang lamig sa labas. So yun, good morning mga kaibigan. Ngayon ay pauwi na kami at bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa isang restaurant para kumain ng tanghalian. So tanghali na pala, hindi pala good morning. Alright. So dumaan kami dito dun sa isa pang magandang view deck. So kitang-kita mo rin dito yung buong Taal Lake. So super ganda. Then sa nga pala, dito kami kumain sa restaurant sa kabila niyan. Pero bago kami kumain, nag-picture kami tapos nag-video para makita nyo rin yung kagandahan ng Taal Lake. So yan habang pinapakita ko sa inyo, grabe napakataas pala niyan, lugar na yan. Ayan, so nag-alamodal na ako, nagpa-video ako tapos konting picture lang din. Kasi sayang naman ng lugar, tsaka ang ganda ng paligid kung wala kang souvenir na video or picture. So guys, papakita ko sa inyo kung ano yung kinain namin. Kaso medyo mahal yung pagkain nila dito. So ang binili namin ay isang fried rice, tapos pusit na ginisa. Then meron kaming sisig, meron ding bagnet, at meron pa dyang mga nilaga, di ko na picturean. So yun lang guys, salamat.